Kabaklita! Same pero iba. Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pagka wag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Yan! At syempre sa mga kabubukas pa lamang na kanilang mga radyo, tama po na sa Energy FM po kayo nakikinig. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At ito pa rin ang Baklita sa Woo Woo Woo! Ay, tatlo na sakto yan, hindi ba? Ay, Mara, ano ba masarap na ulam ngayon? Parang masarap na may baon ako eh. Alam Ano kung baon mo? Sinigang na bangus. Oh, wow. Ay. Alam mo, Mara, yung iba nating mga kababayan ngayon, hanggang siguro next week, ang baon nila ay spaghetti. Ay, sa amin ang bilis na ubos. Ay, talaga. Hindi na kayo nag-ano? Hindi ko lang din alam ko talaga masisiba lang yung pamilya. Or mas konti yung niluto nyo ngayong taon na to? Hindi naman, sakto lang. Kasi bang nagluto ko lagi-lagi 2 kilo eh. Ay, talaga? Oo. Pero for sure, ang madami sa amin, Mare, is yung kalderetang baka. Ay, same tayo. Oo, kasi yun ang isa sa mga madami ko niluto. Talaga? Ang unang naubos dun sa naging handa ko is yung hipon. Wow. Saka yung isda. Yung big spaghetti, yun, sigurado. Meron pa namang konti, May pero konti malamang pa. wala na yun ngayon. Yun, diba? Alam mo, may ikaw? may mga kababayan tayo ngayon na pinaghalo na nila yung yung fruit salad at spaghetti. Kasi wala nang buko. Yung buko salad namin, yun yung unang Oy, may Hindi na-discover naman pala ako. buko salad, fruit salad lang. Kasi nung bagong taon, ang haba ng pila ng ng bukuhan. Ngayon, Mari, may na-discover ako na pamalit sa buko. Ano? Alam mo yung gulaman? Kakayurin mo siya, pero pag niluto mo yung gulaman, lalagyan mo siya ng gata. Oo. Pwede pala yun. Nagawa ko na yung sa lasa ni Sisa nung pandemic. Wow. Para magkaroon ka ng instant buko. Oo. Diba? Same lang din yung lasa. Yung gata itself mismo. Actually, hindi mo na, yung powder ng gulaman, ilalagay mo na dun sa gata para mas malasa. Oo. Tapos iwain mo siya ng mahabang gano'n. Correct. Diba? Mas nakakatipid ka pa, misis. Diba? Tapos yung matira, panlaing mo na lang. Wala naman na natitira. Grabe. Gulaman, laing. Tutunawin yung gulaman. Speak of laing, nga pala, may binili ako doon. Kailan ka pa huling kumain ng laing? Ang tagal na. Kasi ako yung tagaluto sa amin. Probably this weekend. Wow. Diba? I only masarap cook ka for my maglaing. family. Although marami nagre-request na magbenta nga ako. Kaya lang minsan kasi pag tinatanong na kaagad nila, lagi kong overpriced ako lagi. Kasi ibig sabihin nun, di ba, yung mga ayaw mong magbenta. Kasi pag tinatanong yung isang tray ng baked spaghetti ko, kasi marami naman na sarapan na, nakakain ka ba nun nagdala ko dito? Hindi. Ay, kasi maaga ka palang umuwi. Hindi. At saka yung pagkain mo gandun lang. Bago Hindi. makarating dito, ubus na. Muang niyaya kita nun, di ba? Hindi, Nung nagdala ko. Nagpunta ako dito. Anong oras ba yun? Baka naka-ere. Yung party ng engineering. Hapon na. Diba? Pero Inintay mo pa ako, no? Kasi binigyan kita ng MX-3 na regalo. Diba? Pero dahil chika ka ng chika sa likod, hindi ko na malayan, umuwi na pala. Yun. Tapos may nagtanong lang sa akin, magkano yung ganyan pag-o-order sa'yo? Sabi ko, 4,750. Ay? Ang mahal. Isang order. Yan yung mga ayaw. Siyempre, di ba? Pag sinabi mong ganun, ay, ang mahal. Pero parang ganun lang din, Mari, kapag bumili ka ng bilaon ng spaghetti, di ba? Hindi mo naabot ng 4,000. 4,000 mo binibenta? 4,750 nga eh. Akala ko 4,700 lang. 407. Yun din narinig ni Ma'am Lida nung sabi niya, hindi mo pa ginawang 500. Ha? Paano mag 500? 4,750 nga, diba? Ang mahal. Bakla ka. Ilang keso ang ginamit mo? Tsaka saan galing ang mga keso 12 na yan? cheese. Kung yung iba, 4 cheese lang yung ako. pizza. 12 cheese. Ay, wow. Different brands. Huwag natin pangalanan yung brand. Wag. Dahil hindi naman sila Brands natin, nagbibigay. Oo. Why? May nagbibigay. Sino? Yung mga taga
Queensland. Hi. At saka pasalamatan lang That's din my natin. favorite butter. Alam mo Mare, naging parte ng Pasko at Bagong Taon ng mga Pilipino ang Tita Ellis. Yan ang mga hinalo ko sa sa fruit salad natin. Diba, bongga? Thank you so much, Tita Ellis. Tita Ellis lang ang nagpatikim sa akin ng kaong na nasa coffee, ay parang coffee jelly na siya. Masarap yun yung coffee jelly nila. Tapos meron silang nata green, nata red. Yes. Yan. Tapos may mga kaong green, kaong red. Sasarap. Tapos yun, yung mga iba-ibang produkto pa na ang sasarap talaga. Diba? Pero eto na nga Mare yung mga pagkain na nabanggit natin hindi nakakaumay. Oo naman, pantanggal umay. Pantanggal umay. Pero etong ibabalita mo. Ay Mare, na umay na talaga at pinuno niya talaga. Talagang naghimutok ang mga ulo ng mga netizen dahil sa kanya. Oo nga. Nowadays, nitong Pasko diba? at Bagong Taon. Parang medyo nabaliktad na yung sitwasyon. Parang na-OA na daw yung mga netizen sa kanya. Kasi kung dati Mare, pinagtatanggol siya ng mga netizen, nung sinasabi nitong si Nanay Christy sa kanilang programa na itong si Sharon daw, ay mahilig daw Gusto ko yung pagka-Sharon. magagagawa ng mga ng istorya? Hindi, yung publicity para sa kanyang sarili. Etong mga nakaraang linggo Mare, hindi na siya naipagtanggol ng mga netizen, bagkos kinainisan na siya ng mga netizen. Ito ba yung pinaka-latest Mare, yung yung sinabi niyang hiwalay na sila ni Kiko? Hindi lang yun Mare, nauna pa dyan. Isa pa yun. Yung pinutol niya yung ulo ni Kiko. Hindi, pero isa yun sa diba? In-announce niya na hiwalay sila ni Kiko. Ayan no. Diba? Ginawa niyang Harlin Budol. Pati siya, pinugot niya yung ulo niya. Diba? Na nakakaloka. Kung tayo Mare, pinangingilagan natin matanggal yung ulo natin kapag may picturan. Premonition ng kamatayan. Diba yung pagkaganyan nawawala yung ulo, yung pinahuhubad mo lahat sa tao kasi either susunugin mo yung buong damit niya or babanlian mo na may... Ay hindi, susunugin pala. Hindi pala babanlian, hindi naman nausog. Tsaka mahirap pag binanlian mo, baka hindi nga siya namatay, nalapnos naman. Walang yaka. Hindi ko ma-imagine si Sharon. Binanlian niya ng bagong kulo si Senator Kiko. Uy, pero sa interview, parang medyo yamut-yamutan si Senator Kiko na nag-explain tungkol dun sa hiwalayan nila, diba? Kasi nga Mare, diba, may mga cryptic post lagi itong si Sharon. Ate Shawi na hindi mo alam kung ano talaga ang pinatutungkulan nito. Yun nga, sa latest na post niya Mare, may pag-amin nga siya na naghiwalay sila pero nagkabati lang. Pansamantala. Yun yung kinlaro niya kagabi sa isang parang news ng interview sa kanya. Hindi ko lang maintindihan, Mare, kung bakit pati mga problema nila sa loob ng tahanan kailangang ilabas pa. Diba? Na wala bang friends itong si Ate Shawi na pwedeng kung saan siya pwede mag-open pwede siyang up. pagsabihan na tipo, Marce. Aba, meses. Diba? Gaganyanin siya. Hindi yung kapag nakikipag-away siya sa sa kanyang anak niya. Sa Facebook. Actually, wala nga siya ibang kaaway na artista, Mare. Parang madalas kaaway niya yung mga anak niya. Kaya nakikita ng mga tao. Bakit po? tapos pag kapag mahal na mahal mo yung anak mo, pupugutin mo si Senator Kiko. Tapos nag-post ka ng picture mo, pinugot mo naman po yung sarili mo. Ano po kayo? Pamilya po kayo ng hipon? Mga sugpupo ba kayo? Ang lalaki. Sugpo talaga. So yun na nga Mare, yung mga netizen Mare, naluloka ako. Kasi yung mga comment nila, kailangan na daw mag-seek ng professional health si Shawi. Hindi, baka na-overwhelm lang din siya kasi nga, diba, masaya siya ngayon, bukas malungkot siya. Nag-iiyak siya. Tapos minsan, diba, may mga videos at tatawagan lang siya ng mga anak niya, bigla siya mag-iiyak ng katindi-tindi na halos mahigop na niya yung lumalabas sa ilong niya. Diba? Sabi tuloy ng mga netizen, baliw na yata itong babae na to. May mga netizen medyo guguluhan din, diba? May mga chika pa mga netizen na hindi na daw sila nagtataka kung bakit yung unang marriage nito hindi na nagtagal. Kay Gabi. Kasi baka ganyan din ang ugali niya. Tumatawa siya mag-isa. Tapos iiyak mag-isa. Artista di ba? Yun na nga Mare, pero ang pagiging artista mo daw, sabi ng mga netizen, sa trabaho, hindi dinadala sa bahay. Yung nagluluto ka ng spaghetti, biglang kang iiyak na. Oo. Bakit?
Nararamdaman ko yung pakiramdam ng baka. Abang pinapakulo. Yung mga giniling na niluluto. Yung Oo mga nga. ganyan. Ewan ko, Mare. Kung ano ba nangyari dito kay Ate Shawi. Kung Oo nga. nakaraan, Mare, nung nakaraan, hinahangaan pa naman ito. Oo. Lalo nung nag-concert sila. Correct, diba? Laging sold out na yung Akala nga tickets, natin, diba? Mare, eto na yung umpisa ulit ng pag-boom ng karir niya. Oo, diba? Kaso, Mare, sabi ng mga netizen, bakit siya nagpapapansin? Kailangan ba niya? Megastar siya. Correct, diba? Wala na siyang dapat patunayan pa. Meron, Mare. Ano? Na nagpapapansin ba talaga siya? Yun ang mga sigaw ng netizen. Ano bang kailangan pa niyang patunayan sa tao na normal siya? Ganon? Kung dati, Mare, si Ross Marta nang kinaiinisan, ngayon si Sharon Cuneta na. Bakit? Bakit ganon? Magulat ka ba naglabas ng skincare si Shao? Sharon Cuneta lotion. Kojic. Lipad na. Kojic sabon. Diba? Puputi. Lapnos lahat. Puputi ka pero wala kang ulo. Kojic bar soap. Pagpahid, lapnos agad. O, di ba yung mga ganon? Yun na nga, Mare. Hindi daw gusto ng mga netizen din yung tambalan nila ni Senator Kiko. Akala yung ko ng Kojic. Shocking ang tawag. Sharon Kiko. Shocking. O, diba? Shagab talaga daw. Oo. Di ba Ayaw yung bride nila of ng ano. Shocky, ganon? Kaya nawawalan ng ulo. Oo, diba? Chucky yun. Okay. Shaki, yung Oo, Sharon Kiko. Diba? Oo. May masabi akong Ki. O, Ano? diba? Shaki Gib. Diba? Shaki Gib. O, diba? Ganon sila. Bakit Shaki Sharon Gib? Kiko Gabi. O. Tatlo. Tri-bike. Shaki Gib, yung kumanta ng katawan. Hagibis yun. Sorry. Hirap. Pero yun na nga, Mare, ano ba nangyayari dito kay Ate Shawi? Parang nito mga nakarang araw. Baka na-overfasting lang. Yun nga, baka kakapapayat niya. Kasi diba, madalas talaga, alam mo yun, magano siyang kumain. Baka Pero, epekto lang yun na minsan nakada-diet. Grabe naman, Mare. Naulol ka na sa kakadiet mo. Ay, hindi ko Yun yung nagbabase lang ako sa mga sinasabi ng mga netizen. Diba? Nilalabanan mo yung guto. Oo, gumaganyan na siya sa The Voice. Lipad na. Pero in fairness kay Ate Shawi, bihira lang siya magtagalog sa mga post niya. Na ano? Kaka-fasting. Ayan tuloy. Kung ano-ano nasasabi ni Ate Shawi. Alam mo, Sharon, yan ako, Mare, pero minsan hindi ko na rin maintindihan si Ate Shawi. Ano ba nangyayari? Sobrahan na gutom. Oo, ano yun? Napram-pram na. Napranelya na si ate mo. Pero mas gusto ko yung sinabi mo kanina. Alin na ulol? O hindi naman siya dog. Mahilig sa dog si Ate Shawi ah. Oo nga. Ito nga, Mare, nakakapagtaka. Itong mga nakarang araw. Itong mga nakarang araw, para mas nag-e-spend ng oras si itong si Ate Casey Shawi. sa kanyang Dog? Hindi, sa kanyang tatay. Uy, alam mo, ang dami nga nanghuhula na kaya daw nagkakaganito si Ate Shawi kasi hindi na siya masaya sa relasyon nila. Saan, Nino? Ni Senator Kiko. Talaga ba? May mga comment lagi na ba't kagabi man lang, medyo asar nga si Senator na sumagot ngayon tungkol nga dun sa hiwalay na wala nga katotohanan yun. ibig sabihin, Sabay niya, binawi ni sinungaling si Ate Hindi, Shawi. binawi nga ni Tita Shawi dun sa interview. Na? Nung sabi niya, hindi naman minsan, parang sinabi yata ni Senator Kiko, normal lang sa mag-asawa na nag-aaway. Pero hindi Ginanyan normal niya. na Yung na- magpo-post ka na hiwalay na kayo. Oo, hiwalay Diba? na kayo tapos tatanggalin yung ulo mo. Tapos ang ititira yung mga anak. Ng pram-pram. Uy, alam mo kung ako may asawa na ganun, bakla, parang nakakatakot na tanggalin niya yung ulo mo sa picture. Hindi. Parang May asawa nakakatakot kang ganun, na. ang ititira ulo.
Hindi Ikaw ba, hindi ka ba matatakot kung ano, yung mga kasama mo sa bahay, tinanggal yung ulo mo, di ba para silang nauulol na noon? Hindi. Kayo mga kapangga, di ba nakakatakot? Mga kasama naman namin sa bahay kumakain sa oras. So si Ate Shawi, hindi. Uy, maraming pera si Ate Shawi. Oo nga, pero syempre nagda-diet siya, di ba? Oo. Nagda-diet pa ba siya ngayon? Oo. Payat din pala niya, no? Diba? Kasi nga bigla nga siyang pumayat. Tapos syempre pinipigilan niya na alam naman natin talaga favorite bonding talaga nila. Sinasabi naman to ni Ate Shawi. At saka big bone sila. Oo, diba? Ang favorite pastime talaga nila is kumain. Diba? Lalo pa nagkita-kita sila nila Casey. Tapos magkakasama sila, diba? Kung magregaluhan nga sila, tigit-tigis ang kutsinilyo, diba? Oo. Ay naku, hayaan na nga natin si Ate Shawi. Hayaan mo siyang mag-post na mag-post. At Yan least yun maganda lang. siya. Oo. Ang pangit kung ano yung Pram-pram ka. pram-pram ka na, tsaka ka pa. Diba? Kinombo mo na. Savage! Gano'n. Triple Diba? kill. Ulul ka na, mukha ka pang aso. Paano yun? Charing. Charot lang. Oh. Pero at least maganda si Ate Shawi. Opinion of Tita Cora. Hindi ko napapangalan yung mga ganyang artista. Diba? Uy, wag na tayong lumayo. Meron yung chika ng chika. Si Bakla Tsaka. Ewan ko ba. Pero wag ka ha. Marami mga artistang hindi maganda sa TV pero maganda sa personal. Ay, naibawi mo doon. Hindi, ayoko ng pangalanan din. Pero ako naniniwala ko sa TV o sa personal maganda si Ate Shawi. Tama naman. Kasi Totoo nasilayan naman. ko ang ganda niya nung MMFF. She has a big heart. Oo. Yun ang, alam to mo, yun people. ang hindi alam ng mga tao. Nagbabase lang kasi tayo dun sa mga nakikita natin Oo, sa mga online. nababalitaan natin. Sa mga diba? pinupost ni Ate Shawi. Pero hindi, kung kasi alam nalaman, mo yun, si Ate Shawi naman, pag tumulong naman kasi sa tao, hindi niya pinapublicize. oo. Kasi talaga yun ang totoong tulong. Hindi naman kagaya nung iba, pag tumulong, di camera. Oo, yung Tapos, 10 minutes na, dyan na ako. Tapos mamimigay nga sa mga less fortunate na mga, katulad diba, may mga Pasko. Oo. Diba, kahit na sino man, mamimigay ka ng mga pang Noche Buena, pero nakakamera. Iba vlog. O, diba? Tapos pagkakakitaan mo pa yung tulong na binigay mo. Oo nga. Hindi ba pa pwedeng, alam mo yun, for once na, diba? Like for example, paano, ano katulad kay Meme, diba? Oo. Si Meme never naman namigay na vlog niya eh. Diba? May mga ilan na binigay niya na walang camera talaga. Oo, diba? Yung talagang tulong sa mga tao. At sa mga sa hindi nakakaalam, kay Meme, meron siya mga tinutulungang tao sa La Union. May mga foundation kaya siya na hindi Yes. alam. Tsaka si Ate Shawi, May may mga pinag-aaralan din siya. Hindi, at saka tumutulong siya sa mga grupo na susulong ng pangangalaga sa mga hayop, lalo Correct, na sa diba? aso. Yung mga ganon. Ibang Kaya- foundation yung ko sa Ate Shawi, may foundation. Pause. Oh. Ganon. Pause. Pause. Foundation. Pause. Pause Nation. Okay, ginawa mong dog Hindi Pero hindi kasi animal lover naman talaga si Ate Shawi. Ako naniniwala ako na kung mabuti ka sa hayop, mabuti kang tao. Talaga ba? May Ikaw? Hoy! Alam mo, nakabawi na ako. Nag-aalaga na ako ng pusa ngayon. Correct, diba? Sinasayaw nga ni Iyo, nakikita ko sa video diba? Street cat. Pusang gala pero may CCTV sarili. Tama. Hindi na tayo mambabatok ng pusa. Pero to Ate Shawi pero siguro mas maganda na mapaligiran ka ng mga taong nagmamahal Akala ko sa'yo. ng pusa. Nitsura na Ate Shawi noon. Baka Mother mag-post. cat, ganun. Baka maribis naman siya. Maglaway. Takot sa isang basong tubig. Baka kalmutin niya si Senator Kiko. Hindi na, if ever, hindi na pusa ang tawag sa kanya, no? Ano? Tiger. Kasi malaki siya. Oo. Di ba, ang mga pusa, maliliit lang naman yung mga pusa. Mga kuting, mga pussycat Oo. dolls.
Tama na nga kung ano-ano na sana napunta. From Sharon Cuneta to Catwoman. From barko tapos naging pusa. Uy, Diba? bakit naman siya maging barko? Endorser siya dati ng isang Oo, malaking pero hindi siya yung shipping barko. Hindi mo siya sasakyan. hindi diba? Pero endorser siya ng isang shipping line before. Pero to Ate Shawi ha, siguro maganda nga yung hindi naman sa tayo Hindi, nagpe-press siguro tayo. lang siguro lang may mga tao naman na nakapalibot sa kanya. Sabihan na Oo. lang kaagad na wag post ng post. Oo. Hindi Diba? yung lahat ng Yung lahat konting kibot nakapost kasi. Kasi concern lang din naman Hindi, tayo. alam mo, naintindihan ako sa aspeto na yun si Tita Shawi. Kasi ngayon lang nila na-enjoy yung digital world eh. Sa bagay. Kasi 'di ba, hindi naman nila kinlalakihan talaga yung social media. Oo. Kasi nung araw wala naman social, lahat na sa magazine ka lang. Oo, at saka pag may hinanaing ka nun, iukit mo sa 'Di ba? Kahoy. Sa balakbak ng apitong doon. Sa Nueva. Hindi man niya kaitan si Rizal. Sa balakbak ng apitong sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ayoko na. Magpaalam na tayo. Anyway, ayan, isang nakakatuwa at nakaka-hyper na Wednesday morning sa inyong lahat. Muli ba ako si Kapitana Sisa? At ako ang Sharon niya na si Tita Cora. At ito pa rin ang Baklitas! Woo! 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 Oh, isa pa. Ito pa rin ang Baklitas! Woo! 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 Oy, diba? At patuloy pa rin po kayong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo. Sabihin mo!